Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kabila ng reklamo ng ilang mga nagtitinda ng bigas, tuloy ang pagpapatupad sa utos ng Pangulo na takdaan ng limitasyon o price cap ang presyo nito simula bukas. Sabi pa ng Pangulo, tatapatan daw ng gobyerno ng tulong ang anumang ikalulugi ng mga retailer. Sinabi niya yan bago bumiyahe pa Indonesia kung saan isusulong niya raw ang kapakanan ng bansa sa ASEAN. At narito po ang pagtutok ni Ian Cruz. Na hindi namin makita ang magagandang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas ng ganito. Tuloy-tuloy na ang pagpapatupad ng Pangulo sa utos niyang kontrolin ang presyo ng bigas hanggang 41 pesos lang kada kilo ng regular at 45 pesos per kilo kung well-milled. Ayaw raw sanang panghimasukan ng Pangulo ang malayang daloy ng merkado, pero anya, lumalampas na 50 pesos ang bawat isang kilo. Ang dahilan lamang dito ay talagang nandyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Tuloy raw ang panghuhuli sa mga smuggler at hoarder ng bigas. At pansamantala lang ang price ceiling dahil tag-anin na rin naman daw ng palay at may parating ng import ng bigas. Sabay-sabay napapasok yan at makikita basta't ilalagay namin, dadali natin sa palengke, pabayaan uli natin ang presyo ng bigas na maghanap ng sarili niyang presyo. Ikalawang linggo ng Setyembre, inaasahang magiging maayos na ang supply. Pero habang wala pa yan, may tulong daw na iaabot sa mga retailer na malulugi dahil sa price cap. Ang ating DTI, ang ating Department of Agriculture, ay gumagawa ng listahan ng ating mga rice retailers. Kinakalkula rin kung ano ang magiging lugi ng mga rice retailer. Bibigyan naman natin sila ng tulong, katumbas na tulong. The immediate relief and the immediate payout para masigurado natin na hindi maapektuhan ng lubusan ang ating mga kababayan na maliliit na retailers. Si House Speaker Martin Romualdez inutusan ng House Committee on Appropriations na hanapin kung saan pwedeng kunin ang 2 bilyong pisong pondong tulong para sa rice retailers. Bago bumiyahe pa Indonesia, isang pulong muna ang dinaluhan ng Pangulo sa Malacanang upang talakayin ang kapakanan ng mga apektadong rice retailers. Ngayong nasa Jakarta, Indonesia naman siya para sa 43rd ASEAN Summit and related summits. Isusulong daw ng Pangulo ang kapakanan ng Pilipinas sa ASEAN, lalo na sa mga hamong kinakaharap ng ating rehiyon. My participation will highlight our advocacies in promoting a rules-based international order, including in the South China Sea, strengthening food security, calling for climate justice, tapping the potential of the digital and creative economies, protecting migrant workers in crisis situations, as well as combating trafficking in persons. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 Oras. Kaugnay pa rin ang limitasyon sa presyo ng bigas, pinag-iisipan na ng ilang retailer na huwag na munang magbenta bukas. At ngayon pa lang, wala nang mabiling mas murang regular at well-milled rice sa isang palengke sa Quezon City. Yan ang tinutukan ni Maki Pulido. Mamimili man, tindera sa palengke o magsasaka, pare-parehong hirap sa ngayon. Si Alvin, pa isa-isang kilo na lang bumili ng bigas. Pero kung magka 41 pesos kada kilo daw sa ipatutupad bukas na price cap o hanggang 41 pesos sa regular milled at 45 pesos sa well-milled rice, baka madagdagan na raw ang mabibili niya. Dating bumibili ako ng 5 kilo, ngayon pa isa-isang kilo na lang eh. Hindi na kasi kaya eh. Pinag-iisipan na ng ilang rice retailer na huwag munang magbenta ng bigas kung ipatutupad ang price cap bukas. Lugi kasi sila dahil mahal nila na bili ang bigas. Kung gusto raw ng gobyerno na magbenta sila ng 41 pesos na regular milled, dapat may supply na 1,950 sa bawat kavan na may 50 kilos. Kaso, ang benta ng supplier ngayon ay 2,250 pesos per kavan. Posible naman po yung kami makukuha murang bigas. Sa Commonwealth Market, wala nang ibinibentang regular at well-milled rice, puro premium grade local rice na 55 to 57 pesos per kilo. Ito na raw ang binili ng mga rice retailer mula sa kanilang mga supplier para hindi maipit sa itatakdang price cap ng gobyerno. Wala namang may deliver sa amin yung supplier namin eh.
Umaasa rin naman kami sa supplier. Kung anong ibigay sa amin, yun din ang tinitinda namin. Ang malungkot, sabi ng Bantay Bigas, rice retailers ang naiipit at hanggang ngayon wala pang napapanagot sa mga rice cartel na nagmamanipula ng presyo. Dapat talaga buwagin ng gobyerno yung rice cartel. Isa raw sa pinag-aaralan ang pag-abono ng gobyerno para mapalitan ang malulugi sa mga rice retailers sa mga palengke at sari-sari store. Pero hindi pa malinaw kung paano ito ipatutupad. Maliliit lang naman kaming negosyante. Naghahangad lang naman kaming merong hanap buhay, di ba? Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Abot bewang na po ang pagbaha sa ilang barangay sa Bataan, bunsod ng sunod-sunod na araw ng pag-ulan. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni Chino Gaston. Chino? Vicky, katamtamang baha o pag-ulan ang naranasan ng ilang parte ng Bataan at Pampanga na siyang nagdulot nga ng pagbaha sa ilang lugar gaya na lamang sa kahabaan ng Olongapo-Gapan Road dito sa may bandang Lubao, Pampanga. Abot sa bewang na baha ang naranasan ng ilang parte ng Barangay Daungan at Almasen sa Bataan dala ng pag-ulan sa loob ng 4 na sunod-sunod na araw. Ilang residente ang nakita namin gumagamit ng bangka para makalabas lang ng 2 barangay. Ang funeral service na ito na maghahatid dapat ng ibuburol na labi sa isang bahay, kinailangan bumalik dahil hindi na kayang pasukin ng sasakyan ang Barangay Almasen. Hindi daw po kayang pumasok ng sasakyan, hanggang pati tricycle po hindi kaya. Kaya yung iba nakabangka na lang. Malalim po. Mabuti kinaya ng motor mo. Hindi nga ako kinaya kaya bumalik ako Pero ano to, sanay na rin kayo na medyo ganito? Oo, taon-taon na yan. So pag hindi pwede motor, anong ginagamit nyo? Bangka Ayon sa PDRRMO Bataan, 5 LGU na ang nagpatupad ng preemptive evacuation. 63 pamilya mula Abukay, Bagak, Orion, Mariveles at Pilar ang dinala sa mga evacuation centers. Ito po yung naka-monitor po talaga dito sa yung, kumbaga kasi parang may parade of storms po tayo ngayon. Nagsimula kay Goring up until nga po kay Hana. And ito nga po may binabantayan tayong low pressure area. Sa Pampanga, tumaas ng 1 metro kaninang alas 11 ng umaga ang level ng tubig sa Pampanga River. Pero hindi naman daw ito nagdulot ng pagbaha. Pero sa Barangay San Roque, Arbol, sa bayan ng Lubao, nagdulot ng traffic ang baha na mula sa naipong tubig mula sa mga palayan. Vicky, kung ikukumpara mula kaninang umaga ay lumiit na ang baha na nakikita dito sa may Lubao, Pampanga. Bagamat patuloy itong nagiging abala dahil nagbabagal pa rin ang daloy ng mga sasakyan. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Pumanaw na kanina ang isang nadaganan dahil sa pagho ng isang pader sa Valenzuela kahapon. Halos 30 pamilya na wala natirahan sa trahedya na dahil din sa sunod-sunod na pagulan. Tunghayan sa aking pagtutok. Sa kasagsagan ng ulan mula Sabado ng gabi, gumuho ang pader na ito at bumagsak sa ilang bahay sa Valenzuela kahapon. Si Mang Reynaldo Medino Maraya na ipit sa loob ng kanilang bahay. Buhay pa siyang na-recover pero namatay rin kaninang umaga. Gumuho po yung pader, bali naiwan po si tatay doon sa loob. Tapos yung nahawakan na ng kapatid ko, bumigay na yung yung sahig. Gumuho na. Tapos doon na sa tatay nahulog na, pagulong-gulong na siya, tabunan na ng bato. Sa gitna ng pagluluksak, kakailanganin ding maghanap ng malilipatan ng nasa 28 pamilya o katumbas ng 113 na individual. Wala nang masilungan, halos wala pa silang naisalba dahil sa bilis na mga pangyayari. Mga alas 8, tapos nagano po ako sa CR, tapos may narinig po ako na parang may nalaglag mga yero. Tapos nung sinilip ko po sa sa bintana, nakita ko po yung pader mismo, mga 9:30. Nakita ko po mismo na bumuwal po yung pader. Ayun na po, nung bumuwal, nagsisigaw na po, napanik na po yung mga tao. Yung pangalawang bagsak po ay nakita ko na lang po yung yung CR po sa pinakalabas. Doon po na yung nakrak na po yung doon sa daanan namin. Nag-crack ang alin? Yung sahig. Tapos mayroon pang pangalawang crack. Napanik po ako hindi ko na alam ko na kung anong gagawin ko Ang pinakamabilis ng kilos ni Carlos Dacomo sapat lang para maisalba ang sarili at kanyang mag-iina.
Yung pader po, bigla na lang, parang bigla na lang po magigiba. Tapos ginising ko po yung asawa ko. Pati yung anak ko, binuhat ko na pababa po. Tapos ayun na po, gumiba na po lahat. Wala na po pati gamit ko po, pati ipon ko, wala na. Nag-inspeksyon ang lokal na pamahalaan sa lugar sabay pangako ng financial assistance sa mga nawalan ng tirahan sa pagsusuri ng building officials ng Valenzuela City Hall. Di na kaya ng lupa na sipsipin ng tubig na ibinagsak ng tuloy-tuloy ng malakas na ulan, kaya gumuho ito na siyang nagpatibag sa pader. Dahil danger zone na ang turing sa lugar, bawal nang pumasok o lumapit dito. Pansamantala muna sa evacuation center ang mga nawalan ng tirahan at binigyan ng tulong ng City Social Welfare Office, DSWD at ng barangay. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Binaha na rin ultimo evacuation center sa Kalumpit sa Bulacan. Isa lang yan sa mga lugar doon na lubog sa tubig dahil sa tuloy-tuloy na ulan at high tide. Nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol? Mel, baha pa rin nga ang ilang lugar dito sa Bulacan dahil sa walang tigil na pag-uulan na sinabayan pa ng high tide. Kaya ang ilang residente napilitan ng lumikas. Kahit saan ka lumingon, baha ang makikita dito sa Barangay Bulusan sa Kalumpit, Bulacan. Sa Barangay San Miguel, may mga lugar na lampas tao ang taas ng tubig. Gaya sa Purok 5 Cabo kung saan nakatira ang 69 anyos na si Federico Abad. Naiyak na lang siya habang ikinikwento sa amin ang hirap na kanilang nararanasan dahil sa tila hindi na humuhupang baha. Napakahirap po namin. Wala po kami ngayong matigan, ma'am. Matagal na. Marami akong apo. Kawawa pagka napakarami po namin pamilya. Kaya po, pinapunta na kami ng hipag sa Sulipan. Doon po kami nakatira ngayon. So nakikitira lang po kayo? Pero dahil wala silang ibang mapuntahan, wala raw siyang magawa kundi ang umasa na maaayos din ang sitwasyon sa kanilang lugar. Si Aaron Martinez naman, napilitang lumikas sa barangay hall dahil pataas daw ng pataas ang baha sa bahay nila na ngayon ay hanggang dibdib na raw. Sanay na siya kung tutuusin, pero mahirap pa rin daw ang ganitong sitwasyon. Pag mag-evacuate ka, lahat ng gamit dadalhin. Kasi malalim na rin mahirap nga. Nitong Biyernes pa raw ganito ang baha dito sa Barangay San Miguel sa Kalumpit dahil sa walang tigil na pag-uulan na sinabayan pa ng high tide. Ang masaklap, mabagal raw ang paghupa ng baha rito. Kaya pati mga evacuation center lubog din sa baha. Gumagamit kami ng bangka pagka papasok doon kasi nasa second floor naman. Pag-abutin, saan nililikas ang mga... Hanggang third floor po, meron kami. Sa school po, hihiramin namin sa principal. Ilang araw na rin walang pasok dahil lubog sa baha ang mga eskwelahan. Ang grade 6 na si James Malyari, naabutan naming namimimit ng isda kanina malapit sa eskwelahan. Dito na lang daw niya ginugulang oras habang walang pasok. Anong ginagawa niyo? Wala po, nagmamodule na lang po. Anong isda yan? Tilapia po. Baby tilapia pa yan ah. Makakain na ba yan? Opo. So pag ganyang kaliit, anong pwedeng luto dyan? Prito po. Nangangamba ang barangay sa posibleng paglalapan ng sitwasyon kung magtutuloy-tuloy ang ulan. Dahil hindi na kasya sa barangay hall, sa mga eskwelahan pansamantalang manululuyan ang ilan. Baha rin sa ilang lugar sa Hagonoy, mula sa mga kalsada hanggang sa mga looban may tubig. Alain mo na sa loob na ng bahay pero nakabotang pa rin nakatira dito. Pahirap ito lalo na sa mga senior citizen. Dito pa rin natutulog ngayon? Diyan po kami natutulog. Bakit po? Nakataas naman po. Mahirap po, maglilinis ka po pagka medyo natuyo. Tapos po kinabukasan may tubig na naman. Gumisan nga po, hanggang dito pa yan. Pag po talagang malaki ang baha. Kumusta po kayo dito? Ito po, hindi po natutuyan ng tubig. Pati hanap buhay ho na, naapektuhan. Tulad ko po, nagtitinda dyan sa harapan. Natigil po. Dahil walang pasok, sinmantala naman ng mga bata ang makapaglaro. Ang problema... Ano to dati dyan? Court po. Basketballan po. Basketball court yan? Opo. Hindi talaga ilog to? Hindi po. Paano yan? Lubog na saan kayo maglalaro niyan? Dito po. Dyan na lang. Opo.
Bukod sa Kalumpit at Hagonoy, Mel, baha rin sa Balagtas. Pero bukod sa mga lugar na ito, binabantayan din ng PDRRMO ang mga ilog dito na ayon sa kanila ay maayos pa naman ang sitwasyon sa ngayon. Samantala, Bel, bukas, sabi ng PDRRMO, suspendido na ang klase sa lahat ng antas sa buong probinsya. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman. Pinangangambahang pang tumaas ang pagbaha sa ilang lugar sa Pangasinan dahil sa pag-apaw ng mga ilog. Ang sitwasyon doon tinutukan live ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Claire? Mel, aabot sa 8 barangay ang binaha sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan, bunsod ng pagtaas ng level sa Marusay River. Aabot sa 3 talampakan ang baha sa Barangay Lasib sa Kalasyaw, Pangasinan at pinangangambahang tataas pa ito. Kaya naman ang ilang residente namili na ng supply ng pagkain. Ayon sa Kalasyaw Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 8 barangay ang dumaranas ngayon ng baha. Dahil din sa malakas na ulan, kaya nalubog na sa baha ang maraming taniman sa Mangaldan, Pangasinan. Laking panghihinayang ngayon ng ilang magsasaka dahil sa nabulok na nilang tanim. Bunga niyan kasi lubog na eh. Pag yung puso ng palay, paglalabas yan, iitim po sir. Kasi ang tubig dito, baka mahigit 1 linggo pa huhupa ito. 2 naman ang sinagip sa Olongapo matapos malunod sa dagat na bahagi ng Barangay Barreto. Ayon sa paunang investigasyon, dumayo pa mula Pampanga ang mga biktima para sa isang team building. Dinala sa ospital ang isa, habang patay na ng matagpuan sa kabilang resort ang isa pa. Mel, ayon sa Kalasyaw Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, as of 5 p.m. nasa 9.1 feet critical level ang antas ng tubig sa Marusay River. Nasa 10 individual na ang inilikas sa evacuation center. Mel. Maraming salamat sa iyo, Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Parehong lusot na sa Senate Committee on Finance ang panukalang budget sa taong 2024 ng Office of the Vice President at Education Department na kapwa pinamumunuan ni VP Sara Duterte. Yan po ay sa kabila ng mga pagkwestiyon ng minorya sa confidential funds ng 2 opisina. At nakatutok si Mav Gonzalez. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa 2024 proposed budget ng Office of the Vice President kanina, isiniwalat ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na naglipat ang Office of the President ng 221.42 million pesos ng contingent fund nito papunta sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte noong December 2022. Questionable raw ito, sabi ni Pimentel, dahil wala itong line item o hindi nakalista sa 2022 national budget, bagay na dapat daw imbestigahan ayon naman kay Senadora Risa Ontiveros. There was no line item for confidential funds or expenses for the OVP. And yet you're telling us now that the OVP liquidated a certain amount as confidential funds for the year 2022. We requested confidential funds to the Office of the President as early as August 2022, and we were only granted the confidential funds on December 2022. We requested it from the Office of the President, and it was granted through the Department of Budget and Management. I think the Department of Budget and Management can better answer the question of the transfer of funds from their source to the Office of the Vice President. Question din ng minority senators ang 500 million peso confidential funds na hinihingi bahagi ng 2.38 billion peso na budget ng OVP para sa taong 2024. Sabi ni Ontiveros, may mga partikular na pwede lang paggamitan ng confidential funds, gaya ng pagkuha ng impormasyon na may kinalaman sa national security, pagrenta ng mga transportasyon para sa confidential activities, at pagsiwalat sa mga illegal na aktibidad. Ayon kay Duterte, nagsasagawa ng surveillance ang OVP pag may report na natanggap mula sa publiko. As an example,
We did surveillance of complaints from constituents in Bulacan with regard to the selling of OVP assistance and the selling of tupad projects. We were able to apprehend the person and we were able to successfully prosecute the case, and that person went to jail for ilang months? For 6 months. Pero tanong ni Ontiveros, hindi ba nadodoble lang ang trabaho ng intel agencies gaya ng AFP at PNP? Since last year, na iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno in the same way na yung mga civilian agencies ng gobyerno, whether OVP itself or kahit DepEd, ay kumbaga shop nila yung kanilang mandates at yung kanilang expertise. Whatever we gather from our confidential funds and surveillance, we share it with mainly the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police, as well as they share as well intelligence information that they gather which are not included in our database. Sa huli, sabi ni VP Sara na hindi naman nila pinipilit na magkaroon ng confidential funds. But we leave it to the decision and discretion of the members of Congress who has the power of the purse to decide whether to grant confidential funds to our office. We can only propose, but we are not insisting. We can live without confidential funds. But of course, our work will be much easier if we have the flexibility of confidential funds. Sa kabila ng mga kwestiyon ng oposisyon, inaprubahan din ng Senate Committee ang budget ng Office of the Vice President, kasama ang hinihingi nitong confidential funds bilang respeto raw sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Sa pagtalakay naman ng pondo ng Department of Education, inusisa rin ang hiling nilang 150 million pesos na confidential funds. Just like the OVP, can the DepEd live without this budget? Yes, Your Honor, but of course this will make our jobs easier also in protecting our learners and teachers as well as our non-teaching personnel if we had those funds, Your Honor. The threats nowadays, whether it be recruitment or drug-related activities, is quite alarming in our schools. Lusot na rin sa komite ang budget ng DepEd. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, wala na po sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Hana. Yun nga lang, may kasunod agad na bagong sama ng panahon na posible rin na maging bagyo. Ang bagyong Hana na lumabas na sa PAR kaninang umaga at tinatawag na ulit sa international name nito na Haikui, huling namataan ng Pag-asa sa layong 365 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Tuloy-tuloy na ang paglayo nito sa bansa at tinutumbok naman nito ngayon ang China. At yung bagong low pressure area naman sa loob ng PAR nakita sa layong 870 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ayon ho sa Pag-asa, may tsansa na maging bagyo ito sa loob ng 24 oras at kung sakali man ay tatawaging bagyong Ineng. Mababa ang tsansa nitong lumapit sa ating kalupaan at maaring pahilaga rin ang kilos nito. Pero patuloy ho nating imomonitor ang mga pagbabago sa mga susunod na araw. Magtutuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa trough ng dating bagyong Hana at ng LPA kasabay ng patuloy pa ring pag-iral ng habagat. Base naman sa datos ng Metra Weather, malaking bahagi ng Northern at Central Luzon pati ng Calabarzon at Mimaropa ang uulanin bukas. Yung mga nagkukulay orange ho at red mga kapuso, ibig sabihin yan ho ang makakaranas ng heavy to intense rains kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Sa Metro Manila naman, mataas pa rin ang tsansa ng ulan bukas. Posibleng hanggang hapon at gabihan, mararanasan sa ilang lugar kaya magdoble ingat pa rin at laging magbitbit ng payo. Para naman ho sa mga kapuso natin sa Visayas, halos buong araw ang pag-ulan, may malalakas na ulan sa Panay Island, Negros Provinces, pati ho sa Cebu at Eastern Visayas. At kung taga Mindanao naman kayo, posible pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, pati ng Soc-Sargen.
Sa ating mga kapuso na mangingisda o may maliliit na sasakyang pandagat, may gale warning pa rin sa maraming baybayin ng Luzon at ilang bahagi ho ng Visayas. Ang ibig sabihin, magiging maalon at delikado pa ring maglayag o pumalaot. Yan ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maaasahan, anuman ang panahon. Literal na laglagan ba? May ganyang dinarayo sa Bohol. Perfect for thrill seekers and adrenaline junkies ang sinasabing highest canyon swing sa Southeast Asia. Let's change the game and take the plunge! Nakakalula at nakakanginig tuhod. Yan ang extreme ride na naghihintay sa atin dito sa ating target destination outside the metro. Clue! Chocolate Hills at Tertiary. Kung game ka sa kakaibang klase ng laglagan, try the plunge. At 250 meters high, ito ang pinakamataas na canyon swing sa Southeast Asia. At dito lang yan matatagpuan sa Danao, Bohol. Mostly extreme yung activity. So safety first talaga. Everyday po kasi may monitoring and inspection sa lahat ng system. Before I take the plunge, humanap muna ako ng karamay. Just my luck, I met MJ na galing sa Quezon City. At ikalawang beses na niyang magpa-plunge. Sinamahan ko si boyfriend to experience itong plunge, and then gusto ko rin matry ulit. Yung una, kinakabahan. Tapos, once na na-drop ka na niya, so feeling mo yung spirit mo na iwan sa taas. Yun. Tapos, pagka-swing, so yun yung masarap sa feeling. Ladies first, kaya pinanood ko munang malaglag mag-plunge si MJ. O yan na po, si MJ papunta na siya dun sa jump deck natin. Ay, yung pakiramdam ng nandun. Makikita natin, yung nasa baba. Medyo matarik talaga yan. Go MJ! Yeah! Kaya mo yan! Kaya ka ba? Totoo lang. Pag lumalapit na yung moment, kasi yung ka na medyo nag-overthink. Tayo naman susunod. Hindi ko alam. Kaya ba? Yung ko. Bombs away! Nakita na natin yung jump up close. Yun siya, ang galing. Ayun, tapos na. Kamusta? Masaya, masaya. Kinabahan ako nung pabalik at saka yung pa-drop. Magluluto pala tayo eh. Wala nang atrasan. It's time to take the plunge. Okay, ready? Tara, let's conquer our fear and change the game. Ito na. Nababa na po tayo. Wala! Let's go! Bombs away! Yeah! Woo! Yes, sir! Woo! Grabe yung rush nung malalaglag ka. Let's go, guys. We conquered our fear and we changed the game dito sa the plunge. After the breathtaking free fall, aabot naman sa 7 to 10 minutes ang swing ride. Napakaganda po ng tanawin dito. Gusto ko lang i-appreciate. Yung initial drop niya talaga, tama si MJ no? May iwan talaga yung kaluluwa. Doon pa nga yung kaluluwa ko eh. Hindi pa kompleto bumabalik eh. So, ina-encourage ko kayong subukan. Again, bumisita kayo dito sa Bohol, dito sa Danao Adventure Park to conquer your fear and try out the plunge. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!
Wala hong pasok sa ilang lugar bukas dahil sa patuloy na ulang dulot ng habagat. Suspendido na ang klase sa lahat ng antas sa public at private schools sa Zambales. Wala ring pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at mga pribadong opisina sa lalawigan. Sa Bulacan naman, suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Inirerekomenda ng lokal na pamahalaan ng Bulacan ang online classes para hindi maantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Ang pinakabago. Sa iba't ibang banta ng nagbabagong klima gaya ng mas malalakas na bagyo o matinding taginit, kabilang sa mga pinaka-apektado at kawawa ang mga bata. Kung hindi ito maagapan, ano na kaya ang naghihintay sa kanilang kinabukasan? Sa pagpapatuloy ng ating Climate Change Special Report Series, tampok muli ang isang ulat mula sa GMA Integrated News Weather Center. Iyahatid yan ni Anjo Pertiera. Tila sinusulit na ng mga batang ito ang paglalaro. Nang makuha namin sila ilang araw bago magbalik eskwela. Hindi nila alintaan ang init at usok na dala ng mga naglalaki ang sasakyan sa kalsada. Ang mga bata namang ito sinasamantala ang magandang panahon para makaligo sa dagat. Hindi bali ng may basura na preskuhan na. Kung gaano kalawak ang kanilang nagsisilbing palaruan. Siya namang sikip ng kanilang mga tahanan sa Tondo sa Maynila, malapit sa pier. Kung makikita po ninyo, no, ito po yung tabi-tabi ng bahay nila. Kaya kung may papasok man na hangin, kakaunti lang po kasi ganito kasikip ang dinadaanan dito. Ito po, isang bahay na po ito. Sa kabila po nito, bahay na rin po ito. Ganito po, masikip po, maalinsangan dito. Kaya pag mainit o kaya tanghaling tapat, mainit po talaga. Ang pamilya ni Mang Reynaldo halos 17 taon nang nakatira dito. Nasanay na lang daw sila sa ganitong sitwasyon. Pero aminadong hindi ligtas ang lugar lalo na para sa kanilang 3 anak. Minsan nangangamba po ako, tulad po niyan, may mga bagyo. Minsan, matagal sila matulog kasi hindi reklamo. Mainit, malambok. Problema pa ang kakulungan ng malinis na tubig sa kanilang lugar. Sa naiinom po nila, ito nagtae, suka tae. Yun nga po, may may infection siya sa dugo. Nagkaroon siya ng dahil nga doon sa bakterya na inano yung bituka. At dahil sa mga nagkalat na basura at usok na nagmumula sa mga malalaking sasakyan, pati si Mang Reynaldo nagkakasakit na. Nakakamoy ako ng masangsang na amoy galing sa masakit sa dibdib. Minsan nagbalagay na lang ako ng pabango sa ilong ko eh. Kaya ang tanging hiling ng kanilang 10 taong gulang na anak na si Rica. Magkaroon kami ng gandang pamilya. Karoon ka ng? Gandang pamilya at maayos na buhay. Maayos na pamumuhay. Si Mang Minandro naman na may 4 na anak. Problema ang tutuluyan ng kanyang pamilya tuwing may bagyo. Dahil nakatayo sa mismong dagat ang kanilang bahay. Pumapasok ang tubig sa sahig pag malakas ang hampas ng tubig. Minsan may buong bahay dyan, tanghay doon. Matagal po yan ng alon din po doon. Tanghay din po ito. Opo, tagal yung mga bubong. Nasa tabing dagat sila at nasa tabing kalsada po sila. Itong kalsada na ito, daanan po yun ang mga truck papuntang pier po. No? So ang polusyon ng usok sa hangin, halo-halo na po ang dinadanas ng mga kapuso natin dito. Kaya ganito po kahirap ang sitwasyon nila dito. Sa pag-aaral ng United Nations Children's Fund o UNICEF, milyong-milyong mga batang Pilipino ang exposed sa iba't ibang banta ng pabago-bagong panahon o climate change. Tulad ng baha, bagyo, at heat wave. Sila ang mga batang walang kamuwang-muwang sa peligrong dala ng climate change. Ang Climate Change Commission sumasang-ayon sa pag-aaral na yan ng UNICEF.
Ang mga batang 14 years old pababa raw ang pinaka nanganganib sa climate change. Unang-una lahat tayo apektado ng climate change. Importante talaga na may espesyal na programa para sa kanila dahil ang pangangailangan nila espesyal at dahil nga sila ay vulnerable group, kailangan ng ibang atake, ibang suporta para sa kanila. Dahil nakadepende ang mga bata sa mga nakakatanda, mahalaga raw na maintindihan nila kung ano ang nangyayari sa kanilang paligid, kasama na ang pabago-bagong panahon. Kung ikaw naman ay 2 to 3 years old, wala kang alam dyan. Aasa ka sa magulang mo, sa kapatid mo, sa pamilya mo. So, importante na sa level ng barangay, alam at nabibigyan ng kapasidad ang iba't ibang mga tao sa ating komunidad na maintindihan ang peligro na dulot ng climate change. Babalaan ng grupong Save the Children kung hindi maaagapan. Climate projections of children born today compared to people born in 1960s or yung mga lolo at lola natin or even some of our parents, they would experience a lot more like heat waves, around 4.9 more heat waves, 2.3 more times more nung mga droughts, and 1.9 times more yung mga strong and typhoons. Ang barangay, aminadong maraming batang nagkakasakit sa kanilang lugar, lalo't pabago-bago ang panahon. Once na mai tapos biglang uulan, maraming nagkakasakit ng mga bata, lalo-lalo na sa mga depressed area. Una-una na, yung mga lumalangoy nga sa dagat na marumi, yun po ang unang-una po na naapektuhan. May ilang programa na rin daw silang ginagawa para kahit paano'y mabawasan ang peligrong dulot ng climate change. Gaya ng regular na coastal cleanup, declogging sa mga kanal para maiwasan ang pagbaha. At para magkaroon ng malinis na tubig, naglagay ang barangay ng patubig para dito na sila mag-igib. Ilang pamilya na rin ang narelocate na. Nakalipas itong buwan po, mayroon na kami pong na-relocate sa Naik na nasa 300 families po. Pero kahit saan pang relokasyon, ang banta ng climate change, hindi matatakasan kung walang gagawin para ito'y maaabatan. Hindi pa naman huli ang lahat. Ang bawat isa sa atin may tutulong, gaano man kaliit, alang-alang sa mga bata. Para sa GMA Integrated News, ako si Anzo Pertiera, nakatutok 24 oras. Pinatawa ng 12 days airing suspension ng MTRCB ang noontime show na It's Showtime. Ang sagot ng ABS-CBN sa report ni Nelson Canlas. Sinuspinde ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang noontime show na It's Showtime na tatagal ng 12 airing days. Bunso nito ng mga reklamo na natanggap ng MTRCB tungkol sa July 25 episode kung saan naging indecent o malaswa umano ang ikinilos ng mga host sa segment na Isip Bata. Ayon sa MTRCB, sinunod ang procedural process nang i-refer ang kaso sa Hearing and Adjudication Committee ng ahensya na duminig sa kaso at nagpasumite sa mga respondent ng position paper. Sa inilabas nilang pahayag, sabi ng MTRCB, ngayong taon nakatanggap sila ng mga reklamo ukol sa It's Showtime na kanilang inaksyonan. Kamakailan daw ay na-issuehan na ang programa ng 2 warning. May 15 araw ang It's Showtime para maghain ng motion for reconsideration sa suspension. Kung salungatin ng MTRCB ang motion for reconsideration ng noontime show, maaari pa silang umapila sa Office of the President. Sa isang pahayag, kinumpirma ng ABS-CBN na natanggap na nila ang ruling ng MTRCB. Magsusumite raw sila ng motion for reconsideration. Naniniwala raw silang walang anumang nilabag na batas ang It's Showtime. Patuloy daw silang makikipag-ugnayan sa MTRCB upang makapagpatuloy ang kanilang programa sa paghatid ng libangan at saya sa mga manonood. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, nakatutok 24 oras.
Samantala, bukod sa kilig ng Team Barda, asahan din daw ang world-class production sa upcoming Kapuso series na Maging Sino Ka Man. Mapa-on or off-cam kasi, todo effort para sa malapelikulang treatment ng series. Makichika kay Aubrey Carampel. Tumalon mula sa ibabaw ng tumatakbong truck. Nakipaghabulan sakay ng motorsiklo hanggat sa masisikip na iskinita. At tumalon na naman mula sa isang tulay. Talaga namang buwis buhay ang maraming eksena nina David Licauco at Barbie Forteza sa TV adaptation ng Maging Sino Ka Man. Nanilapatan din ng kinarir na cinematography at camera works. Ayon sa direktor ng serye na si Enzo Williams, buwis buhay din ang mga nasa likod ng kamera. I usually do it muna bago si David. I need to find out muna ano yung sitwasyon and then so I can guide David kasi full trust yung binibigay ni David sa akin eh. So I need to make sure safe din siya. And paano siya pwedeng gumalaw. Ang pagkahilig daw ni Direk Enzo sa action films ang nagtulak sa kanyang maging direktor na ina-apply rin ang art of framing and visual language na natutuhan sa film school. Katuwang ni Direk sa pag-mount ng action scenes ang Director of Photography na si Elmer Despa, na sinisigurado namang tama ang timpla ng mga ilaw at posisyon ng mga kamera. Si Direk minsan sinasabi niya lang ito eksena ko, tapos kaming mga cameraman, nag-uusap-usap. Ito importante talaga. Siya talaga yung sinasakay namin sa motor, pati yung camera operator, sumasakay sa motor, tumatakbo. Para sa serye, film quality cameras daw ang gamit nila at gumagamit din sila ng camera gimbal. Takbo, sa motor, sakay sa motor. Okay, buwis buhay din. Pag sana yun, okay na. Kayo pala ang action star behind the camera. Yeah! Ilan po talaga yun? Kaya naman ang Barda, hats off din sa passion at dedication sa bumubuo ng produksyon. Nakita naman daw sa pinusuang teaser hanggang sa AVP at kanilang music video. I think si Direk Enzo, he leads by example. Pinapakita niya sa amin na ganito ka-passionate. Hindi naman righteous kung hindi ko bibigay yung 100% ko rin kasi binibigay niya. Nadadamay ako sa kamachohan ng vibe ng buong set kasi since action din kami, diba? If anything, sila talaga yung dahilan. So pag nag-enjoy yung audience natin, yun talaga. That's what drives us. Doon po sa mga naka-appreciate, naalis po yung pagod namin doon. Iyon po talaga yung sukule. Thank you po. Mapapanood na ang newest Barda series na Maging Sino Ka Man sa September 11 pagkatapos ng 24 oras. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thank you. Mahina lang, ma'am. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.